What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Madam Maharlika. Grabe ang paglobo ng utang ng ating bansa ngayon, mga kababayan, under sa administrasyon ni Marcos Jr. Paano ba naman kasi itong asawa niya di umano no, na si F. Eliza, panay ang utang sa ibang bansa na siyang ibinibulsa di umano ito sa mga offshore account nila. Naku naman po, na tayo na naman ang apektado pagdating dito dahil galing sa buwis ng bayan ang ipambabayad nila. Pero bago na mga kababayan, wag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga ng mga kababayan, dahil lubog na sa utang ang bansang Pilipinas, dumarami rin ang mga unemployment, no? O kawalan ng trabaho dito sa ating bansa. Nakakalungkot naman talaga, kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Di ba? Anong ginawa ni Lisa Tanas ngayon? Di ba? Nag-private plane, papuntang UAE. Anong ginawa niya? Nag-acting na presidente, nag-working visit na wala naman siyang mandato. Pero sumikreto siya, lumipad ng UAE, gamit ang private plane, gamit ang pera ninyo, nagkapi lang yata doon, nagbiga-biga, kunyari, minute ang Pilipino, para sa what? Ano yung nireport sa inyo? May inulat ba si Lisa na naging productive ang pagpunta niya sa UAE? Gamit ang funds ng bayan, gamit ang fuel ng bayan? Wala. Ang post niya, nonsense. Picture taking at this place, wala kang makuhang substansya. Kasi wala naman talaga silang intensyon para maayos o matulungan ng mga OFW Parang sa nagbakasyon UAE. lang Ang intensyon niya doon, ayon sa Puting Ahas, ay mangutang ng pera para sa Maharlika Investment Fund. Naku at ayon po. sa ating Puting Ahas ay nagdeposito ng mga nakaw na pera ng bayan. Baka from UAE, di ba, may tumawid papuntang Europe. You know. So pareho ang kanilang pattern nitong Aquino at Araneta government. Ang mga jutang ginimis, pinahihirapan kayo. Ano ang nangyayari ngayon, mga kababayan? Recently, okay? Ayon sa, tignan natin to. Nabasa ko kanina, okay? I think nandito sa ating, okay, tignan natin to. Recently, ito. Unemployment rate natin dyan sa Pilipinas. Ayon sa sa Philippine Statistics Office. Tumaas. Okay? Tumaas ng 4.1%. Okay? Ngayong Mayo. Okay? Ay, ngayong July pala. Excuse me. Mga palangga, tumaas. At almost like, based sa report, 2 million Pilipino ang lalong nawala ng trabaho. Okay? 2 million Filipinos. Ang ibig sabihin, mga kababayan, imbis na mag-create ng trabaho, 'di ba? Para sa dahil sa bangag na ito, lalong nawawalan ng trabaho. So it's bullshit yung reconciliation yan ng Aquino yan. Mag-reunite, tunay na unity, wala pong unity. Habang sila ay nag-unite sa kasamaan, nag-unite sa pagnanakaw, bakit sinisira nila ang ka-unit team nila na si Inday Sara? Correct. Bakit sinisira nila si Duterte? Bakit gustong ipadukot si Kibuloy? Si Pastor Kibuloy kahit walang search warrant. Mga walang utang na loob, no? At nilusob ng 2 batalyon, yung mga taong ito ay tumulong kay Marcos Jr., lalo na si Pastor. Tama. So habang kunyari ay nagdadrama-drama si Lisa, ay nagre-reconcile, siya naman ay nag-build ng maraming kaaway. At sino ang kaaway niya? Kayo na mga Pilipino, kasi kayo ang nawalan ng trabaho, kayo ang nagutom, kayo ang biktima, ang mga anak ninyo sa pagdurukot ng mga bata ngayon, mga kidnapping. Walang peace and order sa Pilipinas. Kung nakikita sana natin na maganda ang laganap takbo ng ang krimen, Pilipinas, yumabong ang inyong mga pamumuhay, matutuwa tayo. Oh wow, ang galing-galing ni Butod ng Bigatla. Ang galing-galing ni Bartek, adikto sa alak lahat, pulburon. Kasama si Bimbim at saka si Josh. O di ba? Ang gandang pakinggan, ang ganda sanang tingnan. Pero ito ay kasinungalingan na unity.
habang nakikipag-unite siya sa mga kalaban ng bayan, na mga kawatan. Sinabi ko na, si Executive Secretary Ochoa Ninoynoy, inaaway patalikod, sinasaksak patalikod, ginugurgor patalikod, at ninanakaw ang kaba ng bayan. Ano ba ang progress ng pag-upo ni Kuting na 2 taon na? Sige nga, mga kababayan. Ano ang nakikita ninyong progress? Sabi ni Philippine PhilShield, may patong sa 10 million kay Pastor. Anong palabas na mga ito? Speaking of that, yeah. Thank you, Palangga. Ay, hindi yan, Palangga. Thank you, Maria Gloria. Katulad na, speaking of that, si Pastor. Ang pinapalabas nila, fugitive. Diba? Pag sinabi mong fugitive, diba? Tumakas sa, tignan natin ang definition para mas nagkaintindihan tayo. Tumakas sa bilangguan. Tumakas ba si Pastor sa bilangguan? Hindi pa siya nahi-hear yung kanyang kaso. Okay, tignan natin ang fugitive. Okay. Ano ibig sabihin ng fugitive, mga palangga? A fugitive is a person who has fleeing from custody, law enforcement, or a dangerous situation. This term typically refers to someone who is trying to, pwede din, avoid arrest or prosecution by running away or hiding. Key points, okay, ito. About fugitive, legal, wag na natin basahin. But ganun pa man, mga palangga, hindi pa nga, sabi ni Pastor, sabi niya, willing siyang umattend sa mga hearing kung siya ay kakasuhan. Pero hindi siya kinasuhan. Ano ba yung nag-trigger dyan sa kanyang arrest? Di ba pinare-report siya, tinatawag siya as a resource person ni Ontiveros dyan sa Senado. Pero dahil lutong Macau na, ang ginagawa na lang investigasyon, wala namang kwentang investigasyon sa Senate, ayaw ni Pastor dyan dahil gusto ni Pastor na umattend sa hearing kung siya ay kakasuhan. Ano ang ginagawa ni Lisa at ni Bangag? Gusto ngayon ipa-aresto, thank you sa comment mo, gusto ipa-aresto at pinapalabas na takas sa kulungan o iniiwasan itong kanyang kaso. Hindi nga siya umiiwas eh. Gusto niya i-filean ka siya ng case. Pero ang reason, kaya gusto siyang ipahuli ng sapilitan dahil hindi siya umattend doon sa, tama ba ako? Doon sa Senate hearing na yon. So ito ba ay uniteam? Uniteam ba to? Pa-reconciliation ba to ni Lisa? No, hindi. Dahil ever since siya ay utak dilaw, John Bis, Nana, Pos, Nako po. lahat na ng lahat na lang ba? Sa Ilonggo, kion, di ba? Ang dilaw, katulad ng mukha ni Lisa. Ito ay pagsasalarawan ng pagiging bulok ng bangag na gobyerno na habang kunyari sila ay nagre-reconcile, ang ito namang iba mga tinutugis, huwag na tayong lumayo. The Okada case, sino po ang involved? Sino po ang mga tao sa Okada? Okay, Lisa, makinig kang ginayupa ka. Hindi ba yung mga board members under kay Mr. Kazuo Okada, which is founder ng Okada, nung tinake over nila nung May 31, 2022, based doon sa visa ng status quo anti-order na ibinibigay na ang management ng binibigay ng Supreme Court yung management dito kay Kazuo Okada. I think that was last night nating balita. Sino po ba ang members doon? O board members o ka-alyado doon sa pamamahala ng Okada ni Mr. Okada? Walang iba kundi si Mr. Tony Boy Cuangco. Kasama yon sa biniktima ni Lisa. Hindi lang yun nagsasalita. Nandyan sa nandyan sa mga balita. At saka in fairness dito kay Mr. Tony Boy, never ever yan nagsawsaw sa politika na maingay, di ba? Anong ibig sabihin nito? Hindi porket Cuangco, Araneta, Marcos ay, talagang pare-pareho silang masamang tao. Kasi nga, kanina, binigyan ko sa inyo ang report ng Puting Ahas na binababoy ni Marcos Jr. at ni Lisa yung mga kamag-anak nila sa Marcos side. Marcos Idralin, yung sa tatay niya. Tapos pinapakita ko sa inyo, isinasalarawan ko para ma-figure out ninyo nang si Lisa Tanas ay demonyo.
I hope, yung mga taong ito, sila Mr. Okada, sila Mr. Tony Boy Cuangco, I don't know kung magsasalita yan later on. Kung hindi natin alam kung anong pagpapahirap ang ginawa ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr. sa mga taong ito, sa sapilitan na pag-agaw ng management gamit ang Supreme Court, gamit ang PAGCOR. Di ba nakalagay nga dito sa book ni Attorney Vic Rodriguez na pag-upo pa lang na pag-upo, before pa umupo ay mayroon ng listahan si Lisa Tanas Araneta na i-appoint sa PAGCOR ay si Altenco. Kasi may aayusin sila. 1 year lang. At sino ang kasabwat ni Martin Romualdez sa pangingialam sa isyu ng Okada? Napag-usapan natin pala kagabi yun, bribery. Sino? Di ba? Si Romualdez, si Altenco, at si Michelle Lazaro na counsel ni Tomohiro Okada, na kung saan merong dispute sa kanyang tatay. But ganun pa man, si Lisa ang nasa likod at nakalagay dito sa libro ni Attorney Vic Rodriguez na nung time na yon, merong listahan si Lisa Tanas. Okay? Naipakita ko na yun sa inyo, di ba? Mayroong listahan si Lisa Tanas na i-appoint si Altenco kasi may gagawin lang sila. At yung minimin dito sa librong ito, may gagawin sila sa Okada. At sino biniktima nila dito? Yung founder ng Okada at si Mr. Tony Boy Cuangco. So patunay na hindi totoo na si Lisa ay magre-reconcile sa mga Cuangco Aquino. Kaya nga ang minimin ko dito, hindi lahat ng Cuangco, kundi Aquino Cuangco. So ito yung si Cory Aquino, si Noynoy, sila Chris